mga kapatid, tignan nyo. Ayan na, ayan na, ayan na, ayan na, ayan na, ayan na. Kinalawang lang po talaga dahil pinasok ng tubig, dinala to sa kasa, pinagtagal nila ron sa kasa, halos 1 buwan po kasi ito. Itong mga cylinder, kinalawang. Kaya hindi po namin ito mapihit. Kaya itong makina na to, masesave pa natin to. Mga kapatid, ito po si Kuya Fred. Siya po yung may-ari nitong expander na to na nalubog sa baha diyan sa Cavite po, sir. Sa Cavite. Okay. Ikwento mo nga sa amin, ano bang nangyari? Kasi dininay ka ng insurance eh. Ano bang nangyari? Ano bang dahilan ng insurance? Bakit ka dininay na makuha mo yung claim na mapalitan ng makina itong sasakyan mo? Kasi ang gusto ng kasa ay palit makina. Galing po kasi ako nun sa Bacoor, sir. Galing sa kapatid ko dun sa taga Bacoor siya eh. So nung pabalik na po ako dito sa General Trias, inabutan po ako ng malakas na ulan dahil habagat po ng panahon na yun eh. Ito nakaraan? Ito pong July. Oo. Habagat at saka may pangalawang bagyo na po kung... magkasunod yun. May pangalawang bagyo po. So nabutan po ako ng parang biglang pagtaas ng baha. Eh napakadilim po sa lugar. Talagang madilim eh. Wala siyang poste ng ilaw. Walang nagbabantay na mga magwa-warning na mataas na pala yung tubig sa dinadaan ng area. Kasi saan lugar yan? Saan lugar? Sa may General Trias po. General, Gentry. Gentry po. Okay. Kasi daanan naman po yun. Hindi naman yun hindi naman yun yung hindi dinadaanan ng mga sasakyan. Talagang dinadaanan po ng sasakyan. At saka in fact, doon po ako galing na nagdaan nung umalis ako na hindi naman ganun kataas ang baha. Kabisado mo yung lugar na yun, hindi? Hindi ko po kabisado yung... Nung approaching ka na doon sa kinalubugan mo, nakita mo ba na may baha? Ito lang sir, hindi ko talaga napansin na may baha at saka may mataas na baha. Kasi nga po, madilim yung lugar. Hindi ba kita doon sa headlight mo yun na ano? Hindi po enough ang headlight eh. Kasi po kung enough lang ang headlight na makikita mo yung buong area side by side. At makita mo yung taas ng level ng tubig. Siyempre, hindi naman ako walang isip na isusugod sa baha. Ano bang basehan mo kung kailan mo siya ididiretso? 1 dangkal o 2 dangkal na taas ng tubig? Anong basehan mo para isugod mo yung sasakyan? Ang alam ko po, basta gather deep yung sasakyan, yung mababaw pa, gather deep. Pwede mo pang isa lang yung sasakyan. Kasi nga yung mga highway sa atin, di ba, karamihan ng mga binabaha. Kahit gabi, maliwanag, gather deep, na isusulong yung mga sasakyan, di ba? Kaya lang, yung gabi nga yun, yung time na yun, napakadilim po. Walang poste. Hindi ko po ma-identify kung gaano kalalim. Wala na tayong magagawa doon. Kasi unang-una, dininay ka na nila. Dahil ang sinasabi nila, nabasa ko, yung letter na doon sa investigasyon nila, talagang hindi ka dapat ma-approve dahil nga nilabag mo yung mga rules na dapat pala hindi mo siya talaga ilulusong sa baha dahil alam mong baha. Eh ngayon, inilusong mo, tapos may mga sinagot ka pa ron na umaandar yung makina, tinanong kanila kung pinaandar mo. Binaha at nag-stop na yung makina, hindi na naman po ako nag-attempt pa na paandarin uli. Kasi nga po, alam ko na naman na patay na yung makina. At saka hindi ko na siya talaga mapandar. So hindi ko na ulit pinush yung start-stop button. Ang sinasabi ng insurance, hindi mo raw dapat inilusong. Kasi talagang nakahigop ng tubig. Sandali kukunin ko yung intake manifold mo. Ito. Itong intake manifold mo, mga kapatid, kinakalas na kasi namin yung makina niya. Ito yung intake manifold mo. Hindi pa namin to tinanggalan ng tubig dahil nga gusto namin ipakita sa iyo. Ayan yung mga tubig ayan pa yung mga residue nung nung langis. Talagang nakahigop ng tubig ang iyong makina. Ibig sabihin, mataas talaga yung tubig na nalusong mo. Talagang hindi papayag si insurance na bayaran yung claim mo. At sinabi naman din ni Kasa na dapat palit ka na ng makina. Kaya lang, hindi babayaran ng insurance, ikaw lahat mag-shoulder nun. Meron ba silang inoffer man lang sa'yo itong insurance na to? Dahil kawawa ka naman, iso-shoulder mo lahat. 2 taong ka nang nagbabayad sa kanila. Ano yung magkano yung unang bayad mo sa kanila? Nasa 22,000. 22,000. Tapos yung sumunod, 20,000. Nakita ko eh. Opo. Tapos meron ka pang 1 taon ulit. Opo. Diba? Wala ba silang inoffer sa'yo na konsuelo man lang? No? Pa-konsuelo lang or ano?
Wala pa. Ang sabi ng insurance, nung binigay sa akin yung rejection or denial nila, na-deny, pwede naman daw akong mag-reappeal sa kanila. At saka nung naitanong ko rin po yung paano yung na-debit na o yung na-renew na insurance na hindi na maka-cover tong sasakyan kasi nga may problema na total loss na. Ang sabi nila sa akin, hindi ko raw pwedeng i-cancel yun. Yung tungkol dyan sa i-cancel, kasi mga kapatid, si Kuya Fred ay nagkaroon ng kontrata sa kanila na 3 years na lock-in na babayaran niya yung 3 years na insurance pero nag-issue ka ng post-dated check. So yung unang 2 post-dated checks niya, 22,000, sumunod 20,000, 2024, 2025, tapos meron ka pang another check na post-dated na 2026. Yes, sir. Anong plano mo doon? Ayun nga po, ang gusto ko sana i-cancel na lahat ng insurance sa kanila, yung lock-in period na yon. Kasi nga po, parang useless na yung insurance na yun. Hindi naman nila ako natulungan. Ang sabi nila total loss na di ba? Ayun nga po. So ibig sabihin, pag total loss na, ba't sisingilin ka pa ng another year sa insurance? Pinirmahan ko daw po na pagka nag-withdraw ko, babayaran ko yung free 1-year insurance na 26 and then ililess na yung advance ngayon. Kasi yun sa normal na nagpa-insured ka, gusto mong lumipat ng ibang insurance company, Opo. So gusto mong alisin sa kanila, walang problema yun. Magbabayad ka talaga nung napag-usapan. Ito, sinabi nila mismo sa inyo na total loss ka na. Sabi ni Kasa, total loss na yan. Papalitan na ng makina yan. Ganon din sa insurance, dininay ka na nila. Ba't sisingilin ka pa ulit ng 1 year? Bakit kailangan nila ulit na kunin yung 1 year mo? Total loss na nga. Loss. Pag sinabing loss, wala na Bakit sisingilin ka pa? Dahil nasa kanila na yung cheque? Ganon po siguro yun. Dahil na-issue ko na yung cheque. At saka kung mapapagawa ko naman daw po yung sasakyan, then itutuloy ko lang daw po yung grabe naman yun. Sinabi yung insurance nila. Sinabi na nilang total loss yun Di ba? Ibig sabihin, napagawa na yan. Dapat silang nagpagawa para kung magkiklaim ka, halimbawa, nasira ulit makina mo, makiklaim mo ba sa kanila yan? Ayun na nga po, yun yung mga magulo nilang sinasabi sa akin. Kaya yung mga nakakaintindi dito sa pinag-uusapan namin ni Kuya Fred, parang pandaraya na yun, malaking pandaraya. Sinabi ng insurance at ng kasa na ito ay total loss na. Pag total loss, lahat, wala na. Bakit kukunin pa nila ulit yung cheque mo? Dapat nga isoli na nila sa iyo yan dahil total loss ka na Diba? Bakit kukunin pa yung another 18,000 ba yun? Pesos na 18,000 po at saka yung 20,000 na lumalakad ngayon. Hindi na yun, wala na yun. Ano na yun, pumasok na sa pera nila yun, sa bangko nila yun. Pero itong post-dated mo, na July 27 ulit, 2026, hindi na nila dapat kunin yan dahil total loss ka na. Opo. Okay. Ano ba ang pwede nating gawin dyan? Hindi ko rin alam kung ano yung pwede ko pang habulin sa insurance dahil nga po dun sa na-issue kong post-dated check para sa susunod na taon. Ayun. Sige, ito, tanungin natin. Itong isang kaibigan natin. Ayan, tanungin natin. Ngayon, gusto niya kasi nag-lock-in siya ng 3 years dito sa insurance na to. Yung 2 years na bayaran na niya. Ngayon, itong last 1 year niya, gusto niya nang ihinto kasi nga, hindi na nga siya tinulungan ng insurance Tapos, magbabayad pa siya ng another 18,638 for the next 1 year. Gusto niya na ipahinto yun. Ngayon, ang sinasabi ng insurance, bayaran daw muna niya yung 6,000 pesos para daw matanggal yung lock-in. Baka po cancellation fee yun, yung docs. Yung cancellation fee. Opo. Maghihingi po siya ng letter for consideration po. Ayun, So, yun yung paggagawa natin para ihinto na niya. Tapos ilagay po niya ron unless kung hindi pagbibigyan yung request niya, dadalhin niya sa insurance commission. Ayan, Sir Fred, magpapile ka ng letter ng consideration doon sa insurance or doon sa National Insurance Commission. Pwede kang mag-file doon. Wala ka namang kinakasuhan dito, wala ka namang idinidemanda dito. Ang sayo lang, dahil nga sa hindi ka naman na nila tinulungan, ikaw ba, hindi ba masama ang loob mo? Aminin mo sa akin. Aminin mo sa buong mundo. Masama siyempre po dahil nakita niyo naman po. Di ba? Kinakalas po ngayon yung sasakyan at alam ko pong perang katumbas po. Kaya ka kumuha ng insurance na may acts of nature para doon. Comprehensive po. Pero ikaw pa nasisi dahil nga mali daw yung ginawa mo. Opo, tama po. Tapos ngayon babawiin mo yung huling cheque na naka-post date, ayaw nilang pumayag.
Dahil yun ay nakakontrata ka daw. Opo. Oh, eh di lalong sasamaan loob mo, may stress ka ng husto niyan. Habang nasa Oman ka, nagtatrabaho ka, eh di sobrang sama ng loob mo. Oh, sa tingin mo ba pagka nakarating to sa National Insurance Commission, eh hindi naman sila maaawa sa'yo? Palagay ko maaawa sila sa'yo. Kasi hindi ka na nila natulungan nitong insurance mo dati. Kung saan naman lang, Sir Fred, kilala ko yung may kilala akong talyer. Doon ka na magpunta para makamura ka. Meron bang ganun? Wala bang ganun? Wala po eh. Sa totoo lang, yung third party na nagasikaso ng mga requirements ko, tinuturo niya ako dun sa Banawe. Tindahan lang. Tindahan lang Para po. bumili ka ng mga pyesa. Mga parts daw. Baka meron daw puro mga available na parts. Ay, ang sasakyan mo ay 2 taon pa lang. To tama ba yung tinakbo na 6,000 plus lang yata? Opo. Totoo Bakit po ba yan. 6,000 plus lang ang tinakbo? Kasi ginagamit po yan pinapatakbo ko po yan once a month lang doon sa kapatid ko. Oo. So once a month lang siyang So pinatakbo. talaga mahal na mahal mo to. Alam nyo, yung mga vlogs ko na pagka iniiwan mo sa sakyan mo, hindi mo ginagamit, nagkakaroon ng atmospheric moisture sa loob, pinapasok ng tubig. Ito, matindi yung tubig na pumasok sa'yo. Nabahan ng todo, kaya nasira ang iyong makina. Pero pangako ko sa'yo, Sir Fred, ito kayang-kaya nating ibalik yan doon sa dati niyang ganda. Ay, salamat sir. Kasi mahal na mahal mo yan eh. Salamat, Tuwing sir. ikaw ay nandiyan sa Oman, yan ang palaging nasa isip mo eh. Sabi ko nga sa kanya, kung 2 piston man yan, yung kumalang doon sa block, kaya ayaw nang umangat, eh kayang-kaya nating ibalik yan sa dati. Kasi napakasariwa, 6,000 lang ang tinakbo nung makina na to. At bibili natin lahat ang mga original na gasket nito, yung overhauling gaskets, para po maibalik natin sa dating ganda at tibay ito pong makina na to. Kung pinayagan lamang nila na tanggapin yung claim ni Kuya Fred, eh sa totoo lang hindi naman to magpapalit ng makina. Wala ring nabaluktot na connecting rod dito. Ito na yung pinakailalim. Nandito yung mga connecting rod. Wala talaga akong makitang baluktot. Ito na. Tignan nyo mga kapatid, tignan nyo. Yan. Ayan na. Ayan po yung 4 na piston. Ayan. Oh. Kinalawang lang po talaga dahil pinasok ng tubig tapos hindi na nga in-start nung may-ari si Kuya Fred dahil nga tama naman yung sabi niya doon sa pinikturan ko nga rin yung mga sinagot niya doon sa questionnaire ng insurance. Sinabi niya nung huminto yung engine niya, hindi niya na in-start. At kaya po hindi lumaki yung damage. Pero dahil sa nakahigop nga ito ng tubig, ito ngayon kinalawang. Dinala to sa kasa, eh hindi na nila siguro binigyan man lang ng konting pagkakataon na i-check yung makina na to. Pinagtagal nila ron sa kasa, halos 1 buwan po kasi ito sa kasa eh, na may lamang tubig, itong mga cylinder kinalawang. Kaya hindi po namin ito mapihit. Kaya nga akala natin, bumaluktot ang connecting rod, kaya hindi mapihit. Pero sa totoo lang, walang bumaluktot dito. Ang ganda ng mga posisyon ng piston. Oh. So ito, wala itong problema dahil nasa itaas to, hindi ito nababaran ng tubig. Ito lang 2 to ang matindi, ang babad ng tubig. Kaya itong makina na to, masesave pa natin to, tatanggalin natin itong mga piston at dadalhin sa machine shop kay Transman para ihuning po ito. At kung kinakailangan din na magpalit na tayo ng mga piston rings ito, papalitan po natin. Ito ang system mga kapatid. Kawawang OFW, kung pumayag siya doon sa gusto palitan ng engine. Kawawang OFW, dahil humingi ng tulong sa insurance, dininay pa siya kahit na siya ay nagbabayad doon ng tamang pagbabayad. Nagkaroon siya ng policy na mayroong acts of nature. Hindi naman siya natulungan ng insurance dahil ang sinasabi nga ng insurance na ito ay nilusong niya sa baha. Kaya nakakalungkot din na itong naka-experience itong si Kuya Fred ng ganitong experience na sa totoo lang hindi naman talaga heavily damaged yung kanyang engine. Nag-stock up lang to, kaya hindi ito mapihit ay dahil nga sa napuno ng tubig. Pero hindi na nga niya in-start. Kaya dito ang mangyari sa mga mekaniko natin, i-check nyo ngayon yung computer nito. Kaya ito huminto ay posibleng nabasa yung computer box or
Yun nga, dahil sa ito'y maliit na makina lang, ito tandaan nyo ito'y maliit na makina lang, kung napuno nga ng tubig, itong 1 at 4, pag angat ng piston yan, hindi niya na kayang i-compress, mamamatay talaga yan. Dahil maliit ang makina. At nung time na yon, naka-minor lang siya. Walang iniwan yan doon sa nabitawan mong bigla ang clutch sa mga manual. Ganun lang din yun. Di ba? Kaya ito, hindi heavily damaged yung kanyang makina, yung kanyang connecting rod, dahil nga sa hindi naman ganun kalakas yung makina to at hindi niya kayang baluktutin ng ganun-ganun lang yung connecting rod. Pero kung halimbawa, tinry pa niyang i-start yan at may lamang tubig, yun ang talagang sisira ng makina. At pwede pa nga bumutas yan dito sa gilid at yun nga yung tinatawag natin na namimintana yung connecting rod. So ngayon, malinaw na walang tama yung mga connecting rod nito. Tulad ng instruction kanina, halimbawa, nandoon yung isang piston, ano? Huwag mong palalabasin yan dito. Doon mo yan palabasin sa ilalim. Ito naman, na nandito na sa ibabaw, dito mo yan palabasin. At yun naman, doon mo palabasin. Para hindi na masyadong madamage itong cylinder na to. At dahil sa ito ay kinalawang, bahala na ngayon si machine shop para dito. At kung ano ang gagawin dito ni machine shop. Kung tayo'y mag-i-sleeve, kung tayo'y magla-liner, or kung ano man. Yung mga termino na gagawin ni Transman, yun na po, siya na po ang masusunod. Para doon sa insurance itong si Kuya Fred, at para doon sa kasa na tumingin dito, diyan ba sa kasa talagang hindi ba kayo nagre-repair? Diyan ba sa kasa hindi nyo man lang bibigyan ng konting pagkakataon itong bumili ng inyong sasakyan? Gustong-gusto niya yung sasakyan, ang ganda-ganda ng sasakyan. Hindi nyo man lang binigyan ng tsansa na buksan nyo ang makina at ipakita nyo sa kanya kung ano ang naging problema. Lahat ng mga ginagawa natin dito sa expander na to, mula nung unang dinala to dito, dinodocuments natin, may video tayo, at ito na nga, nakita na natin yung problema. Umasa ka sa may-ari po nito, hindi lalaki ang gastos mo rito. Kasi hindi naman talaga tayo bibili ng maraming pyesa. Ito lamang ang magiging focus natin dito. Wag lang, ito na, wag lang may sira kang computer box. Isa yan sa magiging problema natin. Siyempre, medyo mahal ang ECU po nitong bagong sasakyan na ito ng Mitsubishi Expander. Paano, Kuya Fred? Gagawa ka ngayon ng letter, consideration, na mabawi mo na yung isang cheque mo at hindi ka na magbayad ng 6,000 pesos. Naging 6,000 yun kasi yung 24,000 na free, ililes ngayon dun sa 18,000, sir. So, ang mangyayari po niyan, wala kang free. Wala na akong libre. So, may babayaran pa po ako sa kanila once na nag-cancel po ako ng... Magkano ngayon sinasabi nilang babayaran mo once na mag-cancel ka? Pag kinancel ko po yung next year, hindi na yung running year ngayon na insurance or running na renewal ngayon. Kasi next year po yun, yung 18K, magma-minus po yun ng 24 minus yung 18 po yun. Edi wala, lugi ka pa. Lugi pa rin po ako talaga. Kasi kung i-cancel ko po yun, magbabayad pa ako. Napakawalang puso naman pala ng insurance company. Sa kabila ng lahat na hindi nila ginawa yung pagtulong sa'yo, ganyan pa. Anong klaseng Pilipino yan? Di ba? Ang laki-laki ng kinikita ng insurance company. Sa 100,000 nagbayad sa kanila ng insurance, ilan lamang dyan yung katulad mo, ilan lamang dyan yung na-total wreck, ilan lamang dyan yung nasiraan ng matindi. Ang laki, kaon na kaon ang mga insurance company dyan. Tapos itong sasakyan mo, ganun pa. Kapatid, pumunta ka sa National Insurance Commission. Bago ka pumunta ng Oman, mag-file ka ron, ano ka ng consideration, tapos ilapit mo sa kanila. Itong problema na to, hindi na yung sasagutin kanila sa hindi lang yung na-deny ka. Wag na yun, tapos na yun kasi nga kasalanan mo naman eh. Ito na lang, yung kinukuha mo na lang, yung huling cheque mo na ibabayad pa sa kanila dahil kahit pasabihin mong kayo'y may kontrata, kawawa ka naman. Kawawa naman si Juan de la Cruz, OFW, bayani ng Pilipinas, ang mga OFW, tapos gaganyanin ka pa. Sana makarating to dyan sa National Insurance Commission, makarating to kay Senator Tulfo. Senator, dati magkasama tayo sa CityNet 27. Sana matulungan mo po itong kapatid natin na ito, si Kuya Fred. Para naman doon sa kanyang problema. Kahit doon na lang man po, doon sa huling 18,000 na binabawi niya na cheque. Ngayon, sino ngayon ang kukunin mong insurance provider? Dedirekta na tayo. Sir, yung nire-recommend nyo na.
Ayan, stronghold po tayo. Kasi po mga kapatid sa stronghold, kung dito nyo pinadaan sa akin yung stronghold insurance na yan, lahat ay gagawin ko para matulungan kayo. Dahil napakabait po ng may-ari niyan, si Camulong de los Reyes. Kaya po mga kapatid, kung kailangan nyo ng insurance provider para sa inyong mga sasakyan, punta lamang po kayo dito sa Autorans at ipapakilala po namin kayo sa may-ari po mismo. Mga kapatid, maraming salamat po sa patuloy na pagtangkilik nyo po sa Autorans. Sana po paki-like, paki-share at paki-subscribe po ang aking channel. Kuya Fred, yan, ngingiti ka palagi. Salamat po, salamat. Bye-bye.